welcome, okay lang po yan. Kaya as long as lahat po tayo, dapat yan ay binubuksan. Kaya dapat yan po ay ginagamit. Alright, so welcome again to our Back to the Book series. Kaya tayo po ay nasa Back to the Book series, rediscovering the Word of God. So if we want a strong church, we need a strong foundation, and the foundation is the Word of God. So last time, kay August 9, which is grabe po ang bagyo, okay? Kaya nasa, yung ilan po sa atin ay nasa online church. Okay? Welcome po sa mga online church. Okay? Just tune in po, watch, and be changed. Okay? The journey of the Bible naman po tayo ngayong Sunday service. Okay? Pwede mo ba ibalik? Okay, yan. Tapos next week, how to read the book. Kaya pag-aaralan natin paano ang tama or correctly or proper, rightfully na pag-divide or pag-aaral ng Biblia. Fourth, the Word became life. Pag-aaralan natin yan. Next, on September, pagdating ng September, the Word guides me. Okay? September 13, the Word awakens me. September 20, the Word breaks me open. And September 27, which is the last topic, the Word sustains me. Okay? So pag-aaralan po natin yan hanggang September. But here's the catch. Sino dito gusto ng surprise? Yes. Gusto nyo po ba ng prizes? Yes. Talaga? Okay. Magdidistribute kami next week ng isang bookmark. Kaya alam niyo po yun, yung mga nilalagay lang sa mga libro. Kaya bookmark. Tapos sa bookmark po na yan, nakalagay po yung parang isa-sign. Okay? Or isi-signature ng mga pastor po ninyo or life leader po ninyo as a sign na ikaw po ay nakatapos ng topic na iyon. Kapag nakompleto nyo po yan, okay? Pag nakompleto nyo po yan, alright? Since completion, may prize ka na. Okay? Pag nakatapos ka dito, ay may prize ka talaga. Okay? Pag nakatapos ka at nakompleto mo yung A, ay abangan nyo po yung token namin para sa iyo. Okay? Amen? Okay, sample ng bookmark, ganito po siya. Kaya ganito po ang bookmark natin. Tapos nandyan po yung mga isa-sign po. So dapat, ikaw po ay huwag aalis ng Sunday service na hindi mo napapirma. Okay? Kasi yun po ay sign na kayo po ay nakatapos ng ating series. Amen? Amen? Exciting po ang mga tokens and prizes po natin at the end of September 27. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanyang kumpletuhin mo. Amen. Kumpletuhin po natin. Alright? Sige po, close your eyes. Let's pray. Manalangin tayo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, maraming pong salamat sa umaga po na ito na binigay po sa amin. Thank you, Lord, for bringing us in the church, in your house, Panginoon. Pagamat ang klima o ang panahon, Panginoon, ay pabusog-busog. But Lord God, thank you for bringing us, Lord God, sa bahay po ninyo para sambahin po kayo, mag-aral po ng salita po ninyo. At ma-appreciate po namin yung word po ninyo na pinaghirapan at pinasa sa amin sa bawat henerasyon. And also, Father, we ask and pray that you continue to make us teachable, make us humble, make us learners, mga matetes, disciples of you, O God, na nandito para mag-aral at magkabuo ng salita mo. So bless us, Lord, and bless your word. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Alright? Okay? So last week, we talked about the book from God, and we answered the question, where did the Bible come from? Pinag-aralan natin saan nanggaling ang Biblia. Siyempre, galing siya kay God. Meron siyang divine author, si God, pero ginamit niya ang mga human authors.
Kaya pinag-aralan na natin yan. Alright? But today, we were going one step further. Okay? Okay, pwede mo kasi sabihin, Pastora, I believe the Bible is God's Word. Naniniwala po ako na ang Biblia ay salita ng Diyos. But, ang tanong ko po ngayong umaga is, how did we actually get the Bible that we have today? How did this book come together? How were they preserved? Who copied them? Paano sila na-recognize na sinabi, salita ng Diyos yun? May printing press na po ba noon pa? Paano po ang kopya ng Biblia? Paano ang translation? Pastora, kasi sa totoo lang, no, ang dami po tanong sa isip ko, nakakakita ako ng NIV version. Nakakita ako ng King James Version. Nakakita ako ng NLT. May NASB pa. Are you here? Kaya at madaming klase ng translation. Pastora, papaano yun? Papaano ko masasabing accurately yun nga ang nangyari doon? Kaya at accurately yun ay Bible. Alright? Yan, sasagutin po natin yan ngayong umaga. Okay? And how did the Bible move from ancient manuscript? Sabi mo nga, manuscript. Mas malakas pa. Sabi mo, manuscript. Alright? Papaano na ang Biblia move from an ancient manuscript to the Bible na hawak natin ngayon? Papaano po lang nangyari yan? Okay? Here's the amazing thing, JCMMCP. Okay? The Bible has a journey. Okay? Ang Biblia po ay may journey. Paano at bago yan nakarating sa'yo, dumaan po yan sa iba't ibang mga bagay. Okay? Alright, yan po ay pag-uusapan natin. It's a journey through history, a journey through language, and a journey through manuscripts, a journey through generations, and a journey of preservation. And ultimately, ito po ay journey na nagre-remind sa ating lahat gaano ka-faithful ang Diyos sa bawat henerasyon at sa generation natin. Amen? Amen? Kaya pagkatapos po ng preaching na ito, mas ma-appreciate mo yung hawak mong Bible. Regardless kung yan ay sa phone or regardless kung yan ay hardbound. Amen po? Okay, number 1. Sulat mo to. The Bible did not fall from heaven as one complete book. Yung Bible na hawak po ninyo ay hindi po, galing sa langit, tapos bilang book, bumagsak, tapos one complete na siya na book. Kaya hindi po. Kaya let's begin with something very simple. Ang Biblia po ay hindi galing mula sa langit, tapos biglang isa na siyang libro. Walang isang araw na may bumagsak na leather-bound Bible mula sa langit dyan sa table. Na ang contents ay Genesis to Revelation. Wala po ganun. Hindi po ganun yun. Okay? Kaya the Bible po is a collection of 66 books. Okay? 39 books in the Old Testament and then 27 books in the New Testament. Okay? Picturean mo na yan. Kasi may exam tayo mamaya. Okay? The Bible is a collection of 66 books. So, walang Bible na mula sa langit, tapos boom, meron ka ng 66 books dyan. Hindi po. Kinolekta po siya. Alright? From Genesis to Revelation. 39 yung books ng Old Testament, lumang tipan sa Tagalog, 27 books in the New Testament, ang bagong tipan. Alright? So that's why, kapag binasa mo ang Genesis, ang lagi po, pag sinabi mo Genesis, ang buong tema ng libro na yan ay ang simula. The beginning. Okay? Genesis. Alright? Pag sinabi mo namang Exodus, ang tema niya, God is forming people out. Okay? Of somewhere. Okay? Palabas ng Egypto.
When you read the prophets, book of the prophets, you hear God's warnings and promises. Kapag pumunta ka naman sa Synoptic Gospel, pagpunta sa New Testament, andyan ang Matthew, Mark, Luke, and John. Synoptic Gospel ang tawag sa kanila. Yun naman dun mo mamimit si Jesus Christ. Dun mo makikita ang kanyang buhay. Amen. Kaya malinaw po ba? Alright. But when you reach Revelation, pagka napunta ka naman sa Apocalypse sa Tagalog, okay, Revelation sa English, you see the story moving toward the God's ultimate victory and kingdom. Yung muling pagbabalik ni Nino po? Nino po sa pagbabalik? Okay, ni Jesus. Okay, ni Jesus. Alright? Now, tingnan mabuti sa akin, ang Biblia po ay collection ng mga libro. Iba't ibang klaseng libro at iba't ibang klase din ng human authors. Sinulat ni Moses, sinulat ni David, sinulat ni Solomon, sinulat ni Isaiah, Jeremiah, Matthew, Mark, Luke, John, Paul, Peter, James, Jude, at marami pang iba. Okay? There are different people, different personalities, different backgrounds, different generations, but one God. Okay? One redemptive story and one ultimate authority. Pero isa lang po ang storyang babagsakan. Amen. Amen. Sino po ang namamangha na ganun ang Biblia? Diba? Nakakamangha po yun, no? Imagine mo yun, iba't ibang panahon sinulat, pero iisa lang ang tinutukoy na storya. Okay? Ganyan po kamangha-mangha ang ating Biblia. Number 2, God's Word was written down, okay, and preserved. God's Word was written down and preserved. Okay? Exodus 24, verse 4. Sabi niya, Moses then wrote down everything the Lord had said. So notice that, no? Sabi niya, Moses wrote. Okay? So God spoke, Moses recorded. So God's revelation po was communicated through a human writer. Okay? Ito po ay communicate sa isang human writer tapos sinulat niya. No, ang gusto po ng Panginoon ay hindi lang isulat ni Moses or i-record ni Moses ang sinasabi ng Diyos. Gusto ng Diyos na i-preserve ngayon at ipasa. Sabi mo nga, ipasa. Yes. Deuteronomy 31 verses 24 to 26. Pag binasa niyo po yan, makikita niyo po na si Moses finished the writings, the words of the law, and instructed that they be kept and preserved. Why? Because God's words was not supposed to disappear sa isang generation. Ito po ay kailangang mapag-aralan at maipasa. Amen. Okay? Deuteronomy 31 verses 24 to 26. Okay, sabi niya, after Moses finished writing in a book the words of this law from beginning to end, he gave this command to the Levites who carried the ark of the covenant of the Lord. Sabi niya, take this book of the law and place it beside the ark of the covenant of the Lord your God. There it will remain as witness against you. Okay? So makikita mo lang ang sinasabi po ni Moses, alright, na yung salita po ng Diyos ay kailangan ma-preserve. Okay? Kailangan siyang ma-record at ma-preserve. So God's Word is meant to move from generation to generation. So from Moses, okay, na nakarinig kay God, pinasa sa Israel, pinasa sa prophets, tapos pinasa sa generation, tapos mamaya sa apostles, and then to the early church. And the history, and the rest is history, umabot na po sa atin. Kaya po may hawak tayong Bible ngayon. Okay? Sige po.
Dumire-diretso tayo para mas kaintindihan pa natin. Number 3, the Bible was copied by hand. Wow! Okay, the Bible was copied by hand. Alright? So, before printers, before photocopiers, before computers, may mga laptop kayo dyan, iPad, tablet, before po ang Google Drive, at before ang mga Bible apps, bago po yung mga apps natin, alam niyo po ba na ang Bible ay isinusulat? Imagine niyo po yun. Kung gusto ni Ate Mabel magkaroon ng copy ng Bible nung panahon nila, kailangan may sumulat para sa kanya. Alright? Wala po silang Microsoft Word during that time. Wala din silang copy and paste. They don't have Control plus C. They don't have Control plus V. Copy and paste. Ang meron sila, manuscript. And they need to produce it by copying. Okay? So, kunwari, itong hawak mong ito. Ang kailangan para magkaroon si Kuya Melvin ng copy nito, kokopyahin niya to by hand. Isusulat na to lahat para magkaroon siya. Tapos kung gusto din magkaroon ni Tita Imelda ng ganito, susulat ulit para magkaroon siya. Kung gusto naman ni Tita, ni Garnel ng copy, ganun ulit, susulat ulit. So yung Bible dati was copied by hand. So anong ibig sabihin po niyan, church? Tingnan mabuti sa akin. Ano po ibig sabihin yan? Isa lang po ibig sabihin nun. Ito po ay sinulat carefully. Hindi po siya basta-basta isinulat na. Kailangan pag sinulat siya, sakto. Kapag apostrophe na, apostrophe na. Pag sinabing tuldok, tuldok na. Pag lumampas ka, di mali na yung kopya. Ulit ka naman, scratch paper, tapon mo, ulit na naman. So yung Bible po was copied by hand. Carefully. Buong ingat na pagsusulat. Kaya po lalabas ang salitang scribes. Okay? Ang scribes po, these were people involved in the careful transmission and copying of text. Kaya po makaka-encounter na kayo ng salitang scribe. Sila po ang mga nagka-copier. Ang tawag sa kanila, scribes. Amen? Amen? So they don't have our modern technology, but they understand that these words were sacred. And these words are important. So to say, kailangan gawin nila ito ng buong pag-iingat. Tignan niyo po ulit yung Bible. Sige po, tignan niyo po yan. Tapos tignan mo din yung kung ang Bible mo ay nasa cellphone. Tignan mo din. Sige lang, tignan mo lang. Yan. For us, pag tinitignan ng Bible, o pag tinitignan ng cellphone Bible app, parang normal na lang siya. Pwede mong bilhin, pwede kang mag-download, pwede mong i-open yung app. Pag gusto mo, you can search a verse in a second. Kunwari, ang susulat mo, Romans 8:23. Diba? Ang bilis lang. Tapos malalaman mo na kung ano yun. But don't you know that someone had to preserve the text? Someone had to copy it, and someone had to protect it, and someone had to teach it, and someone had to pass it on para lang umabot sa atin. And that's why we encounter this. Labas natin yung picture. Okay? Kaya ma-encounter nyo ang mga salitang ito. Manuscript. Pag sinabi mong manuscript, it's the handwritten copy. Dito nang galing lahat. Kaya yung mga translations ng Bible natin, example, ang translation ng Bible natin ay NIV. Kaya ang NIV nung tinranslate ni Bishop from English, tapos NIV. Or tapos kapag kita-translate ito, NASB, yung NASB. Kaya from NIV to NASB, hindi po ganon.
Okay, para mas mag-gets mo, King James Version, pinaka-old. Diba? Ang King James Version, ay tinranslate mula rito. Hindi siya tinranslate mula sa isang English Latin, tapos King James, tapos NIV. Walang ganon. Lahat ay manggagaling mula dito. So, mula sa manuscript, papuntang NIV. Mula sa manuscript, papuntang NASB. Mula sa manuscript, papuntang King James. Hello? Hello? Alright. This is the written copy. Kaya makakaabot din kayo, makakita din kayo ng salitang scroll. Ang meaning ng scroll is a writing material rolled around a central core. So, manuscript din yan, pero naka-scroll. Naka-roll. Okay? Codex. An early book made of bound pages. Okay? Kaya tayo may mga librong katulad na nakabound. Codex po ang tawag sa kanila. And then textual transmission. Ano yung textual transmission? Yung sinasabi ko kanina. Tina-transmit. Tina-translate. Hello? Tingnan mo po sa akin. Tapos ipit na maaga. Para makapag-exam kayo. Okay? Church, ang Bible ay may history of transmission. At hindi ko po yun itatanggi. Okay? Hindi ito basta-basta na lumitaw. Proof. Sa isang complete na book. Dumaan po ito sa pagsusulat, pagkopya, pagpe-preserve, at pagpapasa from generation to another generation. And there, when we understand the history, hindi po tayo matatakot. Mas gano'n po tayo dapat maka-appreciate kung gaano po kaseryoso ang Diyos na mangusap sa bawat generation. Okay? Because the scripture with reverence, care, and responsibility. Okay, fourth, the Dead Sea Scrolls. Di ba may scrolls? Okay, tingnan natin yung Dead Sea. Okay, next slide. The Dead Sea Scrolls, a window into the ancient world. Okay? Isa sa mga fascinating na example po nito is yung Dead Sea Scroll. Okay? Isa po yung ancient manuscript na na-discover noong 20th century. Okay? Near the Dead Sea. Okay? Kaya siya tinawag na Dead Sea Scroll. Okay? Isa siyang manuscript na naka-rolyo. Okay? Kasama rito ang mga biblical text at ibang mga Jewish writings. Kaya ano po ang fascinating dyan? They give scholars an extraordinary opportunity na i-compare ang ancient copy na ito, okay, na na-discover nila sa Dead Sea Scroll. Bakit po importante yun? Because people sometimes say, ay, ang Bible ang daming beses ng kinopya. Baka sobrang dami na rin nabago. Di ba may mga ganyan pong arguments? Ay, baka yung Bible, ano na yan? Sa sobrang daming translation, madami na rin nag-change. But because of the Dead Sea Scroll na natagpuan ng 20th century, marerespond na po natin na yes, may transmission, yes, may historical process po na naganap, and ito po yung actual study na natagpuan sa Dead Sea Scroll. At nagpapakita na, okay, pantay sila. Okay, pareho pala yung meaning. Ay, okay, so tama pala historically. So meron pong what, nagpo-proof siya yun. Hello? Kaya yung hawak mong Bible, hindi yan basta-basta Bible lang. Nagula na lang, bang, nandiyan na sa'yo. Okay, wala akong ganun. Siya po ay nagmula dyan. Tapos, tinranslate sa lingwahe mo. Amen. Amen. Grabe, galing. So, hindi tayo nangangaka sa dilim. May mga surviving manuscripts. May mga ancient copies. May mga fragments. May mga scrolls. May mga codex. At pwedeng i-compare ng mga scholars ang mga ito para makita kung paano
maayos. Amen. Amen. So church, JCFM Church, hindi tayo dapat matakot pag sinabing manuscripts. Ang kailangan, inaaral siya. Kaya pag nag-preach kami ni Pastor James, may mga naririnig kayong Greek word, from the Greek word, from the Hebrew word. Okay? Hindi po yun namin sinasabi para magmukhang matalino. Hindi po namin yun sinasabi para maging magaling. Pero dahil gusto natin makuha ano ba ang original intended meaning nito. Amen. Ng passage na inaaral natin pag nagsisimba tayo tuwing Sunday. Okay? Hindi kami gumagawa or lumimikha ng sariling sa amin. Hindi po tayo nag-iimbento. Nanggagaling po ito sa isang lumang o kay manuscript na galing pa sa Dead Sea, na galing pa sa ganito, ancient manuscript, tapos nilalabas lang natin yung meaning. Amen. Amen. Kaya kapag nag-preach ang pastor, hindi ka lang maniniwala sa kanya dahil sinabi niya. Kaya pag nag-preach ang pastor, nag-preach ang somebody in front of you, hindi ka lang basta-basta naniniwala blindly. Pero naniniwala ka kasi yung pinag-aaralan niya at sinasabi niya sa'yo ay inaral niya mula pa doon. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hindi tayo dapat matakot sa history. You investigate it. Hindi natin kailangang sabihin, I believe the Bible because somebody simply told me to believe it. Walang ganun. Sino din yung gusto sinabi niya? Sinabi lang sa'yo na, pwede ka tumalon dyan, buhay ka. Diba? Hindi ka tatalong. Amen. Unless ikaw po ay aralin mo yun. Hindi blind ang Christianity. Hindi blind ang pananampalataya mo. We believe in a God who acted in history, spoke in history, revealed Himself in history, and ultimately entered human history through the name of our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Palapakan po natin ng malakas na malakas po ang ating Panginoon. Kaya back to the book, yung back to the book, balik ka sa Biblia. 5, what is the canon? Kaya lalabas po ang mga salitang ito habang nag-aaral po kayo ng salita ng Diyos. Okay? What is the canon? Ano ang importance ng salitang canon? Simply, the canon is the recognized collection of the book regarded as the scripture. Okay? Again, meron tayong Biblia, 66 books, 39 Old Testament, 27 sa New Testament. Pero church, important clarification. Minsan narinig natin ang church created the Bible. Hindi po. The church created the Bible. Mali po yun. The church recognized the Bible. Okay? Hindi po kinreate ng church ang Biblia. Ang salita ng Diyos ay nirecognize ng simbahan. Amen? Amen? The church did not create God's Word by simply, go to yung Genesis. O, pasok na natin yan sa Bible. O, ako naman, go to yung Malakay. Pasok mo na yan sa Bible. O, ako naman, gusto ko yung gusto ko yung Ecclesiastes. O, vote that one. Tapos pasok natin sa Bible. Hindi po ganun. May tinatawag na canon. Okay? It's the recognition. Paano nire-recognize? Ang Old Testament, ang lumang tipan, ito po yung nire-recognize because God's people have this sacred writing direct to the Lord. Kasi no Old Testament, direct si Lord makipag-usap. Tama po? Hello? Okay? Ang Old Testament, direct si Lord makipag-usap. Kaya may prophets. Kaya may book of prophets. Kaya nga sabi ni Lord kay Moses, Moses, wrote everything I have said. Direct. Pero yung New Testament, kay si Jesus pinanganak 33 years siyang nabuhay doon. So, paano yun? Pastora.
Okay, may tinatawag na canon. Okay, ito po yung recognition nila. Number one, several important facts is apostolic connection. Was the writing connected to an apostle or to an authoritative apostolic witness? So, for example, the apostles were personally commissioned by Christ to be witnesses of His life, death, and resurrection and teaching. Kaya pagdating sa New Testament, canonized because of the apostolic connection. Hello? Hello? Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, kalabitin mo, sumasakit na ulo mo. Okay? Sabi mo sa kanya, sige, kalabitin mo. Sabi mo sa kanya, sumasakit na ulo mo. Ay, tapos balikan mo siya, balikan mo. Sabi mo sa kanya, nagagamit na, no? Nagagamit na, no? Tama po yan. Alam mo ba, sabi nung prof ko po ng Bible School, nag-Bible School po ako sa Quezon City. Ang sabi niya sa amin, pag nagkaklase siya, sabi niya, sumasakit na ba ulo niyo? Kasasagot na kung kaming lahat. Sabi, yes, bro! Tapos sabi niya, okay, tama yan. Big sabihin nagagamit na. Big sabihin pa gumagana pag sumasakit. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, mukhang sumasakit yung ulo mo. Amen. Number 2, orthodoxy. Orthodoxy. Did the writing agree with the faith and teaching received from Christ and the apostles? So, hindi pwedeng contradictory. Okay? Or sinasabi nila, kailangan pareho sila. Or, hindi sa parehong terminologies, pero pareho yung idea. So, the message had to be consistent with the truth already received by the church. Orthodoxy. 3, widespread acceptance. Okay? Yan po yung mga factors to be recognized. Ang isang book ng Bible. Was the writing recognized and used among churches? So, hindi lamang isang grupo or isang lugar gumagamit nito. It was increasingly received across different Christian communities. Number 4, early usage. Was it being read in Christian gatherings and treated as authoritative? Remember po, ang early Christian days, okay, they didn't just keep these writings po sa isang shelf. Kaya hindi po lang nila nilalagay, ito yung libro tapos lalagay mo sa isang bookshelf. Wala po ganon. Ang ginagawa po nila, kapag po sinabing Bible or book or Word of the Lord, ang ginagawa po nila dyan, they read them. Binabasa po sa publiko. They taught them, tinuturo. They preach from them at sinicirculate po sa mga simbahan. Okay? So when we talk about the canon, we're talking about the historical recognition of the book that it belongs to the Scripture. And church, importante po ito na ang authority ng Scripture ay hindi po galing sa simbahan. Ay paniniwalaan po na may authority ang Bible kasi galing sa simbahan. Hindi po. Ang Scripture, ang Bible, ang Word of God ay may authority na dahil sa divine author nito. And that is God. Amen? Amen. Amen po? Amen. Parang hindi naman binibigyan ng authority ng church ang Word of God. The church receives the Word of God because God Himself is its ultimate author. Kaya kapag sinabi natin the Bible has 66 books, ito po ay hindi simple lang na random books. Ito po ay collection ng ancient writings na pangungusap ng Diyos sa kanilang henerasyon. Amen? 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 Na ipinasa po sa atin. Mamaya, manonood tayo ng isang video ng isang tao kung paano niya na ipasa sa generation natin. The New Testament itself shows this developing recognition. Okay? Si Peter, na-recognize niya si Paul, na sabi niya, paniwalaan niyo to, yung sinasabi ni Apostle Paul, ha? Okay? Tapos, ipalaganap sa mga simbahan. Alam niyo po ba na ang apostolic writings ay hindi lang po may authority, ito din po ay intended na sabihin sa lahat.
Okay, parang example, ambassador ni Bongbong Marcos. Di ba tumatay ko siya sa harap? Tapos nagsasalita siya, ano sasabi niya? In behalf of President Bongbong Marcos. Ganun din yan. Hello? Okay. Ang apostolic writings, pag sinabi ni Peter, kay say it to the church. Pag sinabi ni Apostle Paul, mga apostolic writings, pag sinabi ng Apostle Paul, sabihin sa church ng Laodicea, sabihin sa church ng Corinto, sabihin sa church ng Ephesus, sabihin sa church, okay, na ito. Kaya pag sinabi ng sabihin sa church, ibig sabihin yung salita ng Diyos, sasabihin sa lahat. Amen. Amen. Okay? So, ina-acknowledge ng isang apostle yung sulat ng isang apostle din. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Okay? Pag sinabi ni Paul, i-instruct mo ang Colossae. I-instruct mo ang simbahan na ito. Okay? Yun po ay may authority. Para ganito po sa church natin. Pag sinabi ni Pastor Willie Martin, pag sinabi niya, sabi ni Pastor Willie, yung church sa Subi, mag-involve tayo sa anniversary sa December. Hindi ka naman pwede sabihin, ano yan? Ano ba naman yun? Hindi ka naman pwede mag-ganon. Hello? Bakit? Kasi authority na, no? Yes, yung founder ng church. Amen. Okay. So kami mga pastor, kailangan namin i-recognize yun. Kahit gets yun na? Nakuha na po? Alright. Next tayo. Okay, next slide. The Bible has been translated. Okay? So ito na. Language. So the Old Testament was written primarily in Hebrew, with the portions in Aramaic. Yun yung Old Testament. So, pag Old Testament, pag sinabi ng pastor, Old Testament, ito yung sinabi ng word sa Greek. Hindi po. Mali yun. Kaya kasi ang Hebrew ay ang Old Testament ay nanggaling lahat parang di ba po kayo sigurado. Kaya galing sa Hebrew. Okay, galing po sa Hebrew. Pag New Testament, galing sa Greek. Sabi mo nga, Greek. Greek. Okay? Koine Greek or the common Greek of the wider Mediterranean, okay, world. Alright, sige pa. Yan, the Bible said yun. Okay? So the old yan. Okay, pwede nyo yung picture para hindi nyo makalimutan. So why does this matter? Because God communicated His word through real human language. Hindi kasi mystical po ang Bible. Although spiritual things ang mababasa niyo po in the spiritual kingdom ang mababasa natin sa Bible, pero hindi mystical ang language nila. Kaya na walang nakakaintindi. Wala ditong secret code or codex. God's revelation po entered human history. And Hebrew, Aramaic, Greek, tapos ita-translate sa Filipino, ita-translate sa English, tapos ang Bible na-translate sa Chinese, na-translate sa Japanese, na-translate sa Korean, na-translate sa Spanish, at Arabic, and many, many, many more. Now, the question is, Pastora, paano po yun na-translate ng ganun? Again, babalik ka sa sinabi ko kanina. Galing sa manuscript. Amen. Pwede na po ako mawala. Kasi naturo ko na po sa inyo. Amen? So think about what we have today. I'll end. Okay, think about what we have today. Look at this phone. Inside your phone, you may have multiple Bible translation, multiple Bible apps, study tools, audio Bibles, devotional, commentaries. Marami ka ng meron dito sa phone mo. Kaya mong i-research or research lang ang salita, Romans 8:28, and then instantly maralaman mo na ang verse.
Amen? Tapos na po ako, tingin mabuti sa akin. You can compare translations. You can listen while driving. You can read while drinking coffee. You can have the Bible in your pocket. But here's the problem. The problem of our generation is not Bible availability. It's the Bible familiarity without Bible obedience. We have more access, but sometimes less attention. We have more translation kesa nung panahon nila. Aaralin mo pa, magsusunod ka pa ng nilay para maintindihan mo lang kasi galing sa Hebrew. Kasi galing sa Greek. Kasi hindi naman English yung translation. And yet, walang transformation. We have more Bible apps, but less Bible meditation. We have more sermons, podcast dito, podcast dyan, YouTube dito, YouTube dyan, but less surrender lives to Christ. We have more Christian influencers, we have more Christians content, but less Christ-like characters. Let me ask you again, JCMM Subic, in this series, how many Bibles do you have at home? Gaano kadami ang Biblia mo sa bahay? Maybe 1? Maybe 5? Maybe 10 ang Bible mo sa bahay? Maybe your Bible is on your phone? Pero imagine nyo po, may isang generation na hirap po sila na magbasa ng Bible. Imagine someone who would walk miles just to hear the scripture. Imagine someone who treasured a handwritten portion of God's word. Imagine someone who lived in a time when scripture was so difficult to find. Previous generation fought for the Bible to be preserved. Number 8. Alam niyo po ba na ang Biblia ay pinaglaban para lang mag-preserve? Okay? Tignan nga natin yung picture. Labas natin. Okay? Mukhang malinaw. Malinaw? Hindi. Malinaw. Okay. Yung isa, yung chart. Okay. John Wycliffe. 1380s. Bible translated into Middle Age English. Kaya may Middle English tayo. Dahil sa tao nito. Okay? From Latin Vulgate, nag-Middle English siya. Kaya yung King James Version, sino dito nung binasa mo yung King James Version, sinarado mo agad yung Bible mo? Pasok pa lang King James, sinarado mo. Pero hindi ko man yan, go shall not be. Kaya may go, may die, pero may ginano siya. Tama? John Huss, okay? Promoted scripture sa Czech language, okay? From Latin to Czech. So ito po ay may parang sa isang bansa. Tapos kailangan niya i-translate para maintindihan ng bansa. William Tyndale, 1520s, 1530s, translated the New Testament, ang Bagong Tipan, portions of the Old Testament into English from the original language. Grabe, imagine mo yung ang susunod ng kilay mula sa Greek, original, tapos ita-translate niya into English. Amen. Amen. Alright, ito executed. Ito din executed. Ano yung sabihin ng executed? Mga namatay po ito sa paglilimbag ng Biblia. Ito po namatay ito sa katandaan. Pero ito pong dalawang ito, namatay ito sa paglilimbag ng Bible. Bakit, Pastora, may execution na nangyari during their time? Dahil po noon, trivia lang, this is not! Okay? Trivia lang po. Kaya during that time kasi, ang paglilimbag ng Bible ay pinagbabawal. Dahil may mga itinuro ang lumang simbahan, okay, ang Roma, okay, ng mga katuruan na kung babasahin ng isang tao sa tamang lingwahe niya,
maiintindihan niya na, may grasya pala. Pinatawad na pala ako. Eh, ba't ako nagbabayad para lang patawarin? Hello? Okay? So, pinagbawal siya in order na hindi mawalan ng negosyo sa loob ng simbahan. But these two, si John Huss, at si William, sinuong puli. Ready na tayo sa video? Okay? Grab mo na, and let's watch this, then we will pray. Noong taglagas ng 1536, si William Tyndale ay dinala mula sa kulungan niya sa isang kastilyo sa Villefort, sa lugar kung saan siya nakahandang bitayin. Doon, isang tulos ang inihanda para sa kanya. Si Tyndale ay ginapos sa tulos, sinakal hanggang mamatay, at ang kanyang katawan ay sinunog sa harap ng mga tao. Ang kanyang nagawa, si Tyndale ay nahirapang pagtugmain ang turo ng simbahan sa kanyang sariling pag-aaral ng Biblia. Si William Tyndale ay namatay, taglay ang buong pananalig na ang Biblia ay salita ng Diyos. Si William Tyndale ang unang taong nagsikap na isalin ang Biblia mula sa orihinal na mga wika tungo sa Ingles. Ipinanganak si Tyndale noong katapusan ng ika-15 siglo sa Gloucestershire, pero nagkaroon siya ng pagkakataon na pumunta sa Oxford at naging isang pari. Noong ika-15 siglo, marami ang tumututol sa ideya na ang salita ng Diyos ay makakarating sa karaniwang mga tao. Natutunan lang ng mga tao sa simbahan ang Bibliang Latin batay sa pakahulugan ng mga pari. Di sila direktang makapag-aral ng Biblia. Hindi pinahintulutan si Tyndale na isalin ito sa England, kaya pumunta siya sa obispo ng London at humiling ng pahintulot na isalin ang bagong tipan mula Grego, ang orihinal na teksto, sa Ingles, pero hindi siya pinayagan. Napakatindi ng pagsalangsang sa pagsasalin ng Biblia, kaya nang maglaon na isinulat ni Tyndale na walang lugar sa Inglaterra para gawin ito. Sa tulong ng mga negosyante na naniniwala sa layunin niya, tumakas si Tyndale patungong Alemanya kung saan mas madali niyang may sasalin sa Ingles ang bagong tipan. Noong 1525, natapos ang kanyang pagsasalin at handa ng maimprenta. Ang British Library sa London ay may alam sa mga sumunod na nangyari. Si Dr. Karen Limper-Hirsch, punong tagapangasiwa sa Museo ng Library, ay tutulong sa atin. Ito ang pambihirang kopya ng unang edisyon ng New Testament ni Tyndale. Inimprenta sa Cologne noong 1525. Ang Cologne fragment ang tanging alam nating umiiral na kopya ng unang edisyon ng New Testament ni Tyndale. Piraso lang ito dahil delikado itong gawin noon. Nalasing ang tagalimbag at nabanggit na Ingles na bagong tipang kapanik ng Luterano ang iniimprenta niya para sa isang William Tyndale. Nakarating ito sa otoridad at nilusob ang palimbagan. Tumakbo sa Rhine sina Tyndale at ang mga kasama niya patungong Worms. Heto lang ang natira sa ating ngayon. Napakadelikado noon, kaya umabot lang ito hanggang sa bahagi ng Mateo. Ang unang kumpletong kopya ng salin ni Tyndale sa Kristiyanong Gregong kasulatan ay naimprenta sa siyudad ng Worms sa Alemanya noong 1526. Mga 3,000 kopya ng aklat ang nahilathala. Matapos umalis sa Alemanya, lumipat si Tyndale sa Antwerp. Ang abalang lungsod na ito ay angkop para kay Tyndale. Meron itong maunlad na industriya ng pag-iimprenta at ang daungan ay nagpadali sa kanyang mga aklat na makarating sa Inglaterra. Si Profesor Guido Latre ay may kabaitang nagpakita sa akin ng mga kalyeng nilakad mismo ni Tyndale mga 500 taon na ang nakalipas. Ang nakita niya rito ay ordinaryong mga tao na nakakakuha ng Biblia sa wikang Dutch.
Gusto niya na gayon din ang gawin niya sa mga kababayan niya sa England. Pero kung gusto mong magpuslit ng Biblia ng maramihan sa England, nandyan ang pinakamalaking dakungan sa Hilagang Europa. Hindi madaling magpuslit ng maramihan at malalaking bagay. Kaya dinadala ang maliliit na pahina sa mga lugar na gaya nito. Mga underground na bodega. At sa pagkita ng mga pahina ng malalaking aklat na hindi pinagbabawal, doon itinatago ang maliliit na mga pahina na salin ni Tyndale. Sa London, maaaring sabihin ni Numan, ito yung mga punto na ipinagbabawal. Kailangan kong tingnan ito at hanapin ang mga pahina ng Biblia ni Tyndale. Mga 30,000 kopya ng Biblia ni Tyndale ang makukuha hanggang sa mamatay siya. Matapang siya at malakas ang loob at talagang pinaglaanan niya ito ng panahon. At ang panganib na kanyang sinuong ay hindi matatawaran. Si William Tyndale ay kinulong dito sa Vilvoorde, Hilaga lang ng Brussels. Habang nakakulong siya ng mahigit 1 taon, tiyak na iniisip niya ang mapait na kamatayan na naghihintay sa kanya. Si Tyndale ay madalas na kinikilala sa kanyang impluensya sa wikang Ingles. Pero ang kanyang mga akda ay higit pa sa akademikong tungkulin. Minahal ni Tyndale ang Biblia. Maaaring sabihin na kapareho niya ang damdamin ng salmista na bumanggit tungkol sa salita ng Diyos. Gayon na lamang pag-ibig ko sa iyong pautusan. Sa kabila ng matinding pag-uusig, ang Biblia at ang karunungan nito ay nananatili sa ating panahon. Matapat na naihatid ang salita ng orihinal na sumulat. Hindi nakapagtataka na marami ang nagpapahalaga sa Biblia. Amen. Palakpakan po natin ang buhay ni William Tyndale. Tawagin po yung ating worship team. Thank you, Jesus. Tayo po mananalangin. Bigyan mo mabuti sa akin habang po sila umakyat. Sabi ni Jesus sa Luke chapter 24 verses 44 and 45. Sabi niya sa mga disciples niya nung after the resurrection. Sabi niya, everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms. Kahit po si Jesus himself, he recognized the scripture because it talks about him. Amen? Amen po? Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit buong sikap at buong puso buhay ang inalay ko ni William Tyndale. Dahil alam niya kay Kristo. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ng Kristo. Kasi Panginoon, amen, thank you, Jesus. Number 1, iwanan ko lang kayo. Anong response natin? Treasure the Bible. Yakapin mo yung Biblia mo gabi-gabi, araw-araw ng buhay mo. Kasi hindi mo alam kung paano sinulat yan. At sinong mga tao nang nag-alay ng buhay para dyan. Actually, hindi na sinabi sa video, pero siya po yung sinunog siya ng buhay. Tapos kumanta siya, Amazing Grace, how sweet the sound. Habang sinusunod siya. Grabe po. Number 2, know the Bible. Number 3, obey the Bible. Number 4, don't misuse the phone and the Bible. Huwag mong ipagpapalit ang Biblia mo sa cellphone. Hindi ko sabi masama yung cellphone. Ang sinasabi ko, ibaba mo ito minsan. Ibaba mo na. Tapos kuha ka ng Bible. Aral ka. Minsan, maganda naman ito. Diba? Ano siya useful. Kaya lang yung generation natin, tumutok na rito eh. Tapos nakalimutan na nila magbasa ng Bible. Nakalimutan na nila mag-devotion. Nakalimutan na nila mag-aral. Nakalimutan na nila dahil dito. Sana hindi ikaw ang ginagamit dito. Ikaw ang gumagamit dito. Amen? Tatay po
tayo lahat? Thank you, Jesus. Can you tell the person next to you, sabi mo sa kanya, mahalin natin ang Bible. Mahalin natin ang Bible. Thank you, Jesus. Tingin po tayo. Let's all bow down our heads. Then close our eyes. Thank you, Jesus. And let's be in the atmosphere of prayer. Let's be in the atmosphere of worship. Tingin po tayo lahat. Manalangin po tayo. Thank you, Lord. Habang ikaw po ay nakapigit, let me minister to you for a moment before we end. Imagine niyo po ang church. Kung ang mga young people alam po ang Bible. Imagine niyo po ang isang community na kaya nilang magbukas ng Biblia anytime tapos aralin po ang Bible. Imagine ninyo po ang mga young adults or mga nasa corporate places. Imagine a manager or somebody higher in position allowed his or her subordinates to read the Bible early in the morning before shift. Imagine a parent. Imagine ninyo po isang magulang na kaya niyang ituro ang salita ng Diyos. Hindi niya kailangan maging pastor. Hindi niya kailangan maging missionary. Hindi niya kailangan mag-aral ng Bible school in order just to teach the Bible. Pakikinig lang ng salita pag Sunday. Pagbababad ng Biblia pag devotional or quiet time niya. Pag-mentor ng kanyang mentor sa kanya. Sumasagot ng mga tanong niya tungkol sa Biblia. Tapos kaya niyang ipasa sa kanyang mga anak. Imagine niyo po ang leaders ng church na kayang magdesisyon ng aayon sa salita ng Diyos. Imagine the worshipers who worship God not by feelings but by the word. What a generation that knows God. Sabi nga ni Pastora Emmy kagabi sa discipleship mentoring po namin, sabi niya, it takes God to know God. It takes God to know God. Lord, tulungan niyo po kami sa umaga po na ito na mas maintindihan po namin ang kahalagahan ng iyong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng ganap na takot at paggalang pagdating sa iyong salita. Tulungan niyo rin po kami, Ama, na mahalin ang Biblia higit pa sa 1 milyon na meron kami sa bank account. Higit sa mga assets na aming ipinunlad sa mahabang panahon. Tulungan mo kami, Panginoon, na yakapin at mahalin ang Biblia na parang isang kalamanan na kapag nawala ay tapos na rin ang aming buhay. Help us, Lord God, to love the Word again. To go back to our rooms and open our Bibles again. Alam mo, ang tagal na yan, yung Bible mo, inaalikabok na. Pero ngayong umaga na ito, magdesisyon ka na hindi lang ito buksan, ngunit aralin ito, mahalin, at sundin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Let's worship God. Sa diya, kay buti ng aming Panginoon, kanta ng
is a love story of God to human. Nagkakaon Diyos, tapat kang ang tunay. JCL nagsulat pa sa ugat na siya ay salita ng Diyos. Ang simbahan ito ay mananatili na ilalala sa salita ng Diyos. Maging ang kawakas nito buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y malibay na sa liga. Sa bawat bihati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin, noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sa liga. Sa bawat tinghati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin, noon hanggang ngayon. Dakila ka, Lord, thank you for your word. Thank you, God, you are the Bible. Thank you for the book. Oh God, maraming salamat po, Panginoon. Thank you that through generations, your truth has been preserved and passed on. Humingi po kami ng kapatawan, Panginoon, if we are taking your word for granted. Humihingi po kami ng tawad, Panginoon, kung mas marami pa kaming oras sa entertainment kesa sa scripture, kesa sa pag-aaral ng salita po ninyo. Humihingi kami, Panginoon, ng tawad when we know the latest trends, but we don't know the truth. Humingi kami ng tawad, Panginoon, kapag binabasa namin ang salita po ninyo, but we refuse to obey. Today, as one church, we are coming back to the book from God. We are coming back to the Bible. We are coming back to the word of truth. Give us hunger again. Come on. I want you to ask God, God, bigyan mo po ako ng puno sa salita po ninyo. Bigyan mo po ako ng uhaw sa salita po ninyo. Bigyan niyo po ako ng disiplina. Basahin muli ang Biblia sa mga panahon na ayaw kong magbasa, sa mga panahon na ayaw kong maniwala. Tulungan mo ako muli, Panginoon. Basahin ang salita mo. Bigyan ng disiplina ang aking sarili. Oh God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. We ask and pray for wisdom. Bigyan mo po ng karunungan ang aking mga kapatid sa pagbabasa nila ng Biblia at katotohanan. In the name of Jesus. Give them the courage. Give them the courage to obey. Bigyan mo sila ng boldness na magturo ng salita ng Diyos. At higit sa lahat, bigyan mo kami, Panginoon, ng katapatan. Huwag kaming mapagod.
kaming tumigil magpasa sa susunod na henerasyon. That this will never stop on us, O God. Thank you, Jesus. Taas po ang kamay. Sunod ka sa amin, sa maiging panalangin. Sabihin mo, Panginoon, mula sa araw na ito, ako po'y bumabalik sa Biblia. Babasahin ko ito, susundin ko ito, at ipamamahagi sa iba. Maraming pong salamat.